Tumataginting na 55,000 pesos ngayong 2026 ang pag-process ng NCLEX exam New York. Imagine. Ang kamay ng Diyos natin hahanapin yan. Education, kerempereki, eskeremperaku. So next, ang pagpapadala naman ng documents mo papuntang New York. So sa Form 2F, makikita mo actually yung pinaka-address kung saan mo papadala yung documents mo. So ito, yung pinadala ng school, selyado yan. Actually, aware na nga din sila sa address eh. Alam na din nila kung saan ipapadala. Yan, ito. Screenshot nyo na lang para may reference din kayo. At ang napili ko magpadala ng aking documents ay DHL. So sa na-research ko, dalawa yung padalahan na sinuggest nila, yung DHL saka FedEx. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh no! So sa FedEx, wala tuloy. So sa kaso ko, DHL yung napili namin. At yung napili pa namin na DHL ay hindi direct sa DHL. Yun nga medyo kinapangit nun kasi medyo napamahal tayo ng very very light dyan. Hindi ko ina-expect na ganun kamahal yung patong nila. Ang binayaran ko po ay tumatiging-ting na 4,657 pesos para sa 0.5 kilogram na document papuntang New York. Aray ko. Ouch. Masakit talaga ng time na yun kasi ang ina-expect ko lang nasa 2,000 plus lang to 3,000. Yun nga lang kasi yun na lang yung option namin nung time na yan. So ginrab ko na. Pero kung makakahanap naman kayo ng direct talaga sa DHL o FedEx, much better kasi for sure mas mababa sa kanila, walang ibang patong. At para sa school documents ko, ang ginastos ko naman doon ay 300 pesos para sa TOR. Kasi doon sa school ko, ang per page ng TOR ay 100 pesos. 3 pages yun. So, 300 ang chinarge sa akin ng school. Original copy dapat yung TOR mo. Kaya for sure, ipare-request talaga sa inyo ng registrar yan. At yung mismong document ay selyado ng school. Wag mong bubuksan kasi matatanggal yung seal. Hayaan mo lang siyang close, dalhin mo sa courier, ipadala mo, and yun na. So, nangyari pala sa akin nung time na to, yung school documents ko, inuna ko nga ito. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, kailangan yung asikasuhin muna yung Form 2. At least may original copy na kayo. Ang nangyari sa akin, ni-request ko yan October 3, 2022. Tapos, pinatabi ko lang din sa asawa ko sa bahay hanggang naasikaso ko na siya ng August 2023. Imagine yung layo nung in-start kong asikasuhin yung papel ko sa school hanggang sa naipadala ko. Talagang super delay. Kasi noong mga time na inaaral ko pa talaga kung paanong tamang proseso at pagkakasunod-sunod ng dapat kong gawin para wala namang ding delay pagdating doon sa may New York ng mga documents ko. Na-ship naman siya ng August 6, 2023. Receive siya ng August 11, 2023 sa New York. 5 to 7 days lang ang pagitan from the time na shinip yun at na-receive ng New York. So, ang Form 2F, ang kailangan mo ay ang iyong TOR, original copy galing sa school kung saan ka graduate, yung address ng NYSED, yung provided nila at nakalagay din doon sa mismong Form 2F, courier na magpapadala nung document mo. At ang uubusin mo sa pag-asikaso dito, 2,000 to 3,000 para sa courier na magpapadala ng document mo, and possible na 300 pesos to 1,000 pesos para naman sa documents na galing sa school. Kita-kita tayo sa next video. Ang pag-uusapan naman natin ay ang Form 3F. Yun lang. Salamat sa panonood. Follow, share, and subscribe. This is Nurse JM RN Diaries. Bye!